Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and fantasy movie na pinamagatang Forbidden Zone na ipinalabas noong 2023. Nagsisimula ang pelikula sa siyam na dragon na nagdadala ng isang magarang tansong kabaong papunta sa isang lihim na isla na tinatawag na Sun Island sa Bogstar Cluster. Ang islang ito ay lumulutang sa kalangitan, mataas pa sa ulap. Ayon sa sabi-sabi, may napakamakapangyarihang relikya roon, at kapag nakuha ito ng isang tao, siya'y magiging isang Diyos na kayang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay, tulad ng pagwasak sa langit at lupa. Ayon sa alamat, isang Diyos lamang ang nagpapakita kada 1,000,000 taon. Isang mandirigmang nagngangalang Lu Sheng ang inatasan ng emperador na humanap ng pinakamalalakas na mandirigma upang isama sa isang paglalakbay patungong Sun Island. Upang piliin ang mga mandirigmang ito, naisip ni Lu Sheng ang isang kakaibang pagsubok. Kinuha ni Lu Sheng ang isang maliit na jade na bola mula sa kanyang bulsa. Sinabi niya na kung sino man ang makakakuha ng jade na bola mula sa kanyang kamay ay siyang mapipiling sumama sa mahalagang paglalakbay na ito. Agad na lumapit ang maraming mandirigma upang subukan ang kanilang swerte. Ngunit si Lu Sheng, na may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, ay madaling pinabagsak ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Pagkatapos ay dumating ang isang mandirigmang nagngangalang Shukong. Si Shukong ay mabilis at maliksi. Desidido siyang makuha ang jade na bola. Ngunit habang malapit na niyang makuha ito, bigla itong lumipad papunta sa isang kalapit na nayon. Hindi nagdalawang isip ang mga mandirigma at agad na hinabol ang jade ball. Tumakbo si Shukong patungo sa jade na bola, at nakatuon lang ang kanyang paningin dito. Ngunit habang malapit na niya itong makuha, bigla siyang inatake ng isa pang mandirigma, at muntik nang matamaan ng kariton ang isang bata. Hindi nag-atubili si Shukong. Agad niyang sinagip ang bata, inuuna ang buhay ng bata kaysa sa jade na bola. Akala ng ilan sa mga mandirigma na mahina si Shukong dahil pinili niyang iligtas ang bata imbes na habulin ang mahalagang jade na bola. Ngunit ibinunyag ni Shukong na nakuha na niya ang jade na bola sa gitna ng kaguluhan. Biglang lumitaw ang isa pang mandirigma na nagngangalang Yushing. Mayroon si Yushing na mahiwagang singsing at bracelet na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga bagay sa paligid. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang saktan si Shukong mula sa likod at agawin ang jade na bola habang bumagsak si Shukong. Si Lu Sheng ay ang pangalawang anak ng emperador at nagmula sa banal na kaharian. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na si Lu Shu, at palagi silang naglalaban para maging pinakamalakas. Pareho silang naghahanda para sa isang misyon papunta sa Sun Island upang hanapin ang isang mahalagang relic. Ngunit ibinigay ng kanilang ama, na si Emperador Lu, ang Dragon Sword kay Lu Shu dahil naniniwala siyang mas karapat-dapat ito. Habang walang malay si Shukong, nagsimulang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Lumaki siyang ulila, at isang bihasang panday ang nagpalaki sa kanya kasama ng iba pang mga ulila. Nakita ng panday na ito ang potensyal ni Shukong kaya ipinadala siya sa banal na kaharian upang matuto ng sining ng pakikipaglaban. Hindi ito naging madali, dahil kinailangang gumawa ng kanyang guro at ng ibang mga ulila ng 1,000,000 espada para sa banal na kaharian kapalit ng edukasyon ni Shukong. Ngayon, sugatan si Shukong, ngunit dumating ang kanyang mga kapatid, sina Xiao Xiao, Sikong, Fang Hui, Mingzi, at Lu Xing, upang tumulong sa kanya. Determinado silang tulungan si Shukong na makuha ang mahalagang relic kahit ano pa ang kahinatnan. Samantala, ang mga mandirigma mula sa iba't ibang sekta ay nagtipon sa isang portal na magdadala sa kanila sa Sun Island. Kabilang sa kanila si Yushing. Mayroon ding isang sekta na tinatawag na Yushi Sect, at nagpadala sila ng babaeng mandirigma na si Kaixing, na may 4 na kasamang bantay. Pinapagana nila ang portal at naipadala ang lahat ng mandirigma papunta sa Sun Island. Pinanood ng mga kapatid ni Shukong mula sa malayo habang nawawala ang mga mandirigma sa portal. Ginigising nila si Shukong at ikinagulat niya ang kanilang pagdating. Hinikayat nila siyang magtungo ng palihim sa banal na kaharian at humanap ng paraan para makapunta sa portal upang makasama nila ang iba sa Sun Island. Sinubukan ni Shukong na pigilan ang kanyang mga kapatid dahil hindi sila dapat magtungo sa Sun Island. Tanging ang mga piniling mandirigma lamang ang pwedeng pumunta roon, at kung mahuli sila, maaaring mapahamak sila. Ngunit ipinaliwanag ni Shukong na nagsikap ang kanilang guro at ang iba pa nilang mga kapatid sa paggawa ng 1,000,000 espada upang magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang dakilang relic.
Kung mabigo siya, mawawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan nila. Kaya palihim silang pumasok sa banal na kaharian. Nakapunta si Shokong sa portal pero pinalayas siya ng 2 gwardya, sinabing hindi siya karapat-dapat. Doon dumating sina Xiao Xiao, at ang iba pa para harapin ang mga gwardya. Matapos nilang talunin ang mga ito, pinaandar nila ang portal papuntang Sun Island. Isa-isa silang pumasok at nakarating sa isla. Pero pagdating nila roon, nagulat sila nang makita ang mga bangkay na nagkalat. Lumabas na ang mga mandirigmang nauna sa kanila ay naglaban-laban para makuha ang dakilang relic, at si Lu Shu ang nasa likod ng lahat ng ito. Pinatay niya ang mga mandirigma para makuha ang relic para sa sarili niya. Sinabihan ni Lu Shu sina Shukong at ang iba na tumakas pero inatake niya si Shukong gamit ang kanyang dragon sword at nasugatan siya. Sa pangalawang hampas, tinamaan si Lu Xing at namatay habang pinoprotektahan ang iba. Pagkatapos ng kaguluhan, sinabi ni Xiao Xiao kay Shukong na umalis at iniabot sa kanya ang berdeng kutsilyo ng kanilang guro bilang isang espesyal na pamana. Pero habang paalis na si Shukong, muling umatake si Lu Shu gamit ang kanyang espada. Biglang lumitaw si Lu Sheng upang tumulong. Sinabi niya kina Shukong at sa iba pa na tumakbo, at siya na ang bahala sa kanyang kapatid dahil gusto rin niyang makuha ang dakilang relic. Nagulat si Lu Shu sa ipinakitang husay ni Lu Sheng sa martial arts. Nagagawa na rin ni Lu Sheng na tumawag ng isang halimaw para labanan ang kanyang kapatid. Sa huli, natalo at napatay ni Lu Sheng si Lu Shu at nakuha ang dragon sword mula sa kanya. Sa kuweba, labis pa ring nalulungkot si Shukong sa pagkamatay ni Lu Sheng. Pakiramdam niya'y nawala ng saysay ang lahat ng kanilang ginagawa, na baka hindi rin nila makuha ang dakilang relic sa huli. Pero habang hawak niya ang berdeng kutsilyo, bigla siyang nagkaroon ng pangitain sa hinaharap. Nakita niyang nasira ang mundo. Ipinaliwanag ni Xiao Xiao na ang berdeng kutsilyo ng kanilang guro ay tunay na espesyal. Galing ito sa isang meteor at nagbibigay ito ng kakayahan kay Shukong na makita ang hinaharap. Sinubukan niyang kumbinsihin si Shukong na kailangan nilang magpatuloy anuman ang mangyari, dahil kung mapunta sa maling kamay ang dakilang relic at may maging isang Diyos, malalagay sa malaking panganib ang mundo. Lagi nang may nakita ang kanilang guro na kakaiba kay Shukong, kaya naman naniwala si Xiao Xiao sa kanya at tiwala siyang magagawa nilang iligtas ang mundo. Pagkatapos, natakot si Fang Hui at sinabi sa iba na tingnan ang isang bagay sa loob ng kuwebo. Sa loob, nakakita sila ng mga taong naging bato. Pero hindi ito mga ordinaryong tao. Hinawakan ni Ningzi ang isang bahagi ng kamay ng isa sa kanila, at biglang gumalaw ito mag-isa. Lumalabas na si Kaixing pala iyon mula sa Yoshisek, at ginamitan siya ng kung anong salamangka ng latian kaya naging estatwa siya. Pero naibalik nila ang kamay niya, at bumalik siya sa normal. Dahil doon, natakot sina Shukong at ang grupo, kaya tumakbo sila palabas ng kuwebo. Sa labas, biglang umulan ng nyebe at nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Si Sikong, natakot din, lumapit kay Shukong at sinabihang umalis na sila dahil sobrang nakakatakot na ang nangyayari. Bigla na lang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Mayroon itong 2 malalaking sungay o trunks na kayang tumusok sa tao at magdulot ng matinding pinsala. Nagkaisa sina Shukong at ang kanyang mga kapatid para labanan ang halimaw. Umakyat si Shukong sa nilalang at sinabi sa kanyang mga kapatid na lumayo. Pagkatapos, pinakawalan ng halimaw ang isang kakaibang sinag. Tinamaan si Fang Hui at bigla siyang naging estatwa, katulad ng mga nakita nila sa kuwebo. Sinipsip ng halimaw ang enerhiya ni Fang Hui. Kinuha naman ni Xiao Xiao ang kanyang berdeng kutsilyo. Napagtanto nila na natatakot ang halimaw sa kutsilyong iyon. Pero itinapon ng halimaw si Xiao Xiao at nalaglag ang kanyang kutsilyo. Kaya kinuha ni Shukong ang berdeng kutsilyo at tinangkang labanan ang halimaw, pero itinapon din siya nito. Muling umakyat si Shukong sa halimaw at sinubukang saksakin ito sa ulo gamit ang kanyang sibat pero ibinato siya ng halimaw sa mga bato. Nang makita niyang parang namamatay na ang kanyang mga kapatid, nagalit si Shukong at itinoon ang lahat ng kanyang enerhiya. Pagkatapos, sinalakay niya ang halimaw. Sa wakas, natalo nila ang halimaw at ang lahat ng enerhiya nito ay napunta sa katawan ni Shukong. Nakakalungkot dahil sila na lang nina Shukong, Xiao Xiao at Ningzi ang natira. Sinundan nila si Yuxing pabalik sa kuweba at narating nila ang isang portal pero natakot si Yuxing at gusto niyang bumalik sa Earth. Pero hindi ito gumagana. Hindi sila pinayagang makabalik ng portal. Sabi ni Xiao Xiao, kailangan muna nilang kunin ang dakilang relikya kung gusto nilang makabalik sa Earth.
Hinimok ni Shukong si Yushing na makipagsanib puwersa sa kanilang paghahanap sa dakilang relikya, pero hindi sigurado si Yushing kung makakatulong siya dahil nasira ang kanyang mahiwagang singsing at bracelet. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi kung wala ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, pinapanatag siya ni Shukong at sinabing isa siyang malakas na mandirigma at naniniwala siya sa kanya. Pagkatapos may narinig silang kakaibang tunog na papalapit. Lumitaw na 4 na mandirigma mula sa Yoshisek iyon, na may kakayahang magtago. Nahuli ng 4 na mandirigmang ito sina Shukong at ang kanilang grupo. Pagkatapos ay lumapit si Kaixing. Sinabi ni Shukong sa kanya na hindi niya kayang makuha ang dakilang relikya ng mag-isa at mas mabuting magtulungan sila para hanapin ito. Inutusan ni Kaixing ang kanyang mga gwardya na huwag patayin sina Shukong at ang iba pa. Iminungkahi ni Shukong na magsanib puwersa sila upang hanapin ang relikya, pero bigla na lang muling lumitaw ang halimaw kaya't nagtakbuhan silang lahat para iligtas ang kanilang buhay. Kahit na hindi nakikita ang mga mandirigma, napatay pa rin ng halimaw ang mga gwardya ni Kaixing. Binuksan ni Kaixing ang isang pinto, pero wala namang daan sa unahan, isang bilog na batong plataporma lamang na nakabitin sa bangin. Kasabay nito, binuksan ng isa sa mga halimaw ang kanyang dibdib upang umatake, pero gumawa ng kalasag ang isa sa mga gwardya ni Kaixing para protektahan ang lahat. Nagkaroon ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya at nahulog silang lahat sa bilog na bato. Bigla na lang nagsimulang gumuho ang bato. Ginamit ni Yushing ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ito, kahit wala na sa kanya ang mahiwagang bracelet. Lumalabas na magagawa pa rin niyang gamitin ang kanyang kakayahan, pero hindi sapat ang kanyang lakas kaya lalong bumagsak at natunaw ang bato. Dahil nakita ni Shukong na nasa panganib ang lahat, ayaw na niyang muling mawalan ng kapatid. Inabot niya ang kamay ni Xiao Xiao, at ang kanyang enerhiya ay yumayakap sa lahat gamit ang kanyang lakas. Inilipat niya sila sa isang ligtas na lugar, at lahat sila ay nailigtas. Sa wakas, pumayag si Kaixing na makipagsanib puwersa kay Shukong, pero malinaw niyang sinabi na kapag nahanap nila ang dakilang relikya, siya ang kukuha nito para sa kanyang sarili. Pumasok sila sa isang silid at nakakita ng mga kakaibang bangkay na may suot na mga maskara. Lumapit si Kaixing, iniisip na ang isa sa mga maskara ay maaaring ang tanyag na dakilang sandata. Naging tensyonado ang silid. Nagbabala si Shukong kay Kaixing na huwag hawakan ang maskara dahil mukhang napakadali at kahina-hinala, parang ito ay isang bitag. Bigla, inatake ng gwardya ni Kaixing si Shukong. Sinaksak ng gwardya si Kaixing, sinusubukang agawin ang dakilang relikya para sa kanyang sarili. Kinuha ng gwardya ang maskara, at nagsara ang pinto. Nagsimulang sunugin ng maskara ang gwardya hanggang sa wala nang natira sa kanya kundi abo. Nagsimulang bumagsak ang kisame at lahat ay natakot. Napansin ni Shukong ang 5 kakaibang bilog sa sahig. Kapag napuntahan nila ang lahat ng bilog, magbubukas ang pinto, pero kapag may namiss silang isa, magsasara uli ang pinto. Ginamit ni Yushing ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang mga estatwa sa silid at inilagay ang mga ito sa mga bilog. Napag-alaman nilang 4 lang ang estatwa sa silid at kailangan nila ng 5 para mabuksan ang pinto. Sinabi ni Yushing sa iba na umalis na habang siya ay mananatiling tatayo sa ika-5 bilog, handang isakripisyo ang kanyang sarili. Pero hindi pumayag si Shukong na mamatay si Yushing, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hilahin siya palabas, iniligtas siya. Nang nawawala na ang gulo, ibinigay ni Xiao Xiao ang kanyang berdeng kutsilyo kay Shukong dahil inisip niyang karapat-dapat ito sa kanya. Samantala, ginamit ni Kaixing ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang kanyang mga sugat. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking nakasara na pinto na may 3 kumikislap na simbolo. Ipinaliwanag ni Kaixing na may malakas na demonyong hari na may hawak na dakilang relikya sa loob. Batay sa sabi-sabi, sino mang makakuha ng relikya ay magiging napakalakas. Sinubukan nilang buksan ang pinto pero hindi nila magawa. Biglang dumating si Lu Sheng, na pumatay sa isa pang gwardya ni Kaixing, at ang isa sa mga simbolo sa pinto ay nawalan ng sinag. Sinabi ni Lu Sheng na para mabuksan ang pinto, kailangan nilang magsakripisyo ng 3 buhay ng tao. Kaya nga hinayaan niyang makatakas sila noong una. Gusto ni Lu Sheng gamitin sila bilang sakripisyo para mabuksan ang pinto, at kailangan pa niya ng 2 buhay. Inatake sila ni Lu Sheng, at nagawa ni Shukong na iligtas sina Xiao Xiao, Kaixing, at Ningzi, pero sa kasamaang palad, nahuli pa rin ni Lu Sheng si Ningzi. Sa kabila ng pagsisikap ni Shukong na tulungan siya, hindi nakaligtas si Ningzi. Kailangan pa rin nila ng 1 buhay bilang sakripisyo.
Lumaban si Shukong laban kay Lu Sheng gamit ang berdeng kutsilyo pero hinugot ni Lu Sheng ang kanyang sandata at paulit-ulit na tinamaan si Shukong. Sa huli, natalo si Shukong. Bigla na lang bumukas ang malaking pinto, at si Xiao Xiao, hawak ang berdeng kutsilyo, ay sumugod papasok. Samantala, sa labas, sinubukan ni Yu Xing na pigilan si Lu Sheng pero madali siyang nakatakas at sumunod kay Xiao Xiao sa loob. Habang sisirain na sana ni Xiao Xiao ang dakilang relic, itinusok ni Lu Sheng ang Dragon Sword dito, at siya ay itinapon palabas. Muling nagsara ang pinto. Sa loob, kinuha ni Lu Sheng ang dakilang relic na isang maskara, at inilagay ito sa kanyang mukha. Bigla na lang natakpan ng maskara ang mukha ni Lu Sheng, at may kakaibang kumukontrol sa kanyang katawan. Sa labas, lumitaw ang mga halimaw, at sumabog ang pinto. May lumabas mula sa silid. Natakot si Kai Shing nang makita niyang hindi iyon si Lu Sheng, kundi ang Demon King. Lumalabas na niloko ng Demon King ang mga mandirigma para pumunta sa Sonnen Island gamit ang peking kwento tungkol sa dakilang relic, at plano niyang gamitin ito para muling buhayin ang sarili. Pagkatapos niyang mabuhay muli, may malupit na plano ang Demon King para wasakin ang mundo. Biglang nagkaroon ng malaking lindol. Gusto ng Demon King na ibagsak ang Sonnen Island sa ibabaw ng Holy Kingdom para durugan ito. Pero naisip ni Kai Shing na hindi pa ganap na malakas ang Demon King, kaya hiniling niya kay Yu Xing at Xiao Xiao na protektahan siya habang ginamit niya ang huling lakas niya para buhayin muli si Shukong. Sa ibaba, si Emperor Lo at lahat ng mga mandirigma ng banal na kaharian ay itinapon ang kanilang mga espada sa hangin. Ang mga espada ay bumuo ng isang uri ng kalasag upang pigilan ang Sonnen Island na bumagsak. Sa itaas, gumawa si Yu Xing ng kalasag mula sa mga bato upang itaboy ang mga halimaw. Pinagsisikapan niya gamit ang kakaunting lakas na natitira sa kanya. Sa huli, isinakripisyo ni Yu Xing ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagwasak sa tulay sa harap nila. Pagkatapos, ibinigay ni Kai Shing ang kanyang kaluluwa kay Shukong, umaasang maililigtas niya ang mundo mula sa Demon King. Muling tumibok ang puso ni Shukong, at nagising siya sa isang kakaibang lugar. Naroon ang isang misteryosong nilalang na nagsabi kay Shukong na kailangang iligtas niya ang mundo dahil hindi pa panahon niyang mamatay. Tinanong ni Shukong kung paano niya iyon gagawin, at sinabi ng nilalang na tanging isang Diyos lamang ang makakatalo sa Demon King. Nalito si Shukong dahil wala ng Diyos na nagpoprotekta sa mundo sa loob ng 1,000 taon, ngunit sinabi ng nilalang na ang sobrang bilis ni Shukong ang susi sa paglalakbay sa kalawakan at panahon at kailangang maniwala siya sa kanyang sarili. Biglang ipinakita ng nilalang ang sarili, at siya ay si Shukong mula sa hinaharap. Sinabi niya na sa loob ng 1,000 taon, magiging Diyos si Shukong, at ang mga problemang kinakaharap niya ngayon ay hakbang lamang patungo sa pagkuha ng kapangyarihang iyon. Pagkatapos, nagising si Shukong. Dinala niya si Xiao Xiao pabalik sa kanilang tahanan sa lupa at naging mas malakas. Lumipad si Shukong pabalik sa Sonnen Island, kinuha ang berdeng kutsilyo, at sinimulang lipulin ang lahat ng mga halimaw doon. Nilusaw niya ang lahat ng enerhiya mula sa mga halimaw. Dumating ang Demon King, sinusubukang hikayatin si Shukong na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Shukong. Nagkaroon sila ng malaking laban, at nabasag ang berdeng kutsilyo ni Shukong, ngunit binigyan niya ang Demon King ng isang malakas na hampas. Nagpatuloy sila sa laban, at sinabi ng Demon King na si Shukong ay isang ordinaryong tao lamang at hindi niya kayang talunin siya. Inilabas ng Demon King ang isang napakalaking sandata na tinamaan si Shukong at tumilapon siya sa kalawakan. Ngunit doon sa kalawakan, mas lalo pang lumakas ang kapangyarihan ni Shukong. Ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan na maglakbay sa kalawakan at panahon at ipinadala ang Demon King sa 1,000 taon sa hinaharap. Sa hinaharap, nais pa rin ng Demon King na sakupin ang mundo, ngunit sinabi ni Shukong, na ngayon ay isang Diyos na magiging tae ka. Sa isang makapangyarihang galaw, ginawang abo ni Shukong ang Demon King. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.